Hello, kamusta ka at welcome back sa aking channel. Alam mo, may napansin ka na ba? Yung ibang tao kahit hindi naman sobrang gwapo, hindi sobrang yaman, hindi rin perfect, pero grabe mahalin ng partner nila. Parang kahit tahimik lang sila, kahit simple lang, iba yung kapit ng pagmamahal sa kanila. Samantalang may mga tao naman na halos ibigay na lahat. Todo effort, todo habol, todo intindi. Pero parang mas lalong nawawala yung pagmamahal ng taong mahal nila. Ang sakit nun, no? Kasi minsan naiisip mo, ano pa bang kulang sa akin? Bakit parang habang mas minamahal ko siya, mas lumalayo siya? At doon kadalasan nagsisimula yung overthinking. Yung tipong madaling araw na, gising ka pa rin, iniisip mo kung sapat ka ba? Kung bakit dati sobrang sweet niya pero ngayon parang obligado na lang. Pero alam mo ang totoo? Hindi kasi laging mas minamahal ang taong laging naghahabol. Minsan, mas tumitindi ang pagmamahal kapag marunong kang gawin ang mga bagay na nagpaparamdam ng respeto, peace, at value sa sarili mo. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa manipulation. Hindi ito yung paano siya baliwin o paano siya gawing obsessed sa'yo. Hindi ganon. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi pinipilit. Ang tunay na connection, hindi yan pinapalaki sa kakakulit o kakahabol. Mas lumalalim yan kapag nararamdaman ng isang tao na safe siya, inspired siya, at hindi siya nasasakal. Kaya kung gusto mong mas mahalin ka niya, minsan hindi mo kailangan gumawa ng sobra. Minsan kailangan mo lang ayusin kung paano mo minamahal ang sarili mo at kung paano mo siya tratuhin nang hindi nawawala ang sarili mo sa proseso. Kasi aminin natin, maraming tao ang nagmamahal na parang nauubos. Yung tipong lahat ibinibigay agad, lahat ng oras, attention, energy, tapos kapag hindi nasuklian, dun sasabog yung sama ng loob. Parang cellphone lang yan eh. Kapag lagi mong ginagamit habang nakacharge, umiinit. Eventually, bumabagal, nasasira. Ganon din minsan ang relasyon. Kapag sobra ang pressure, sobra ang demand, sobra ang takot mawalan, napapagod din ang tao. At ito yung unang bagay na kailangan mong maintindihan kung gusto mong mas mahalin ka niya. Kailangan marunong kang maging kalmado. Oo, simple pakinggan. Pero sobrang bihira nito ngayon. Kasi karamihan, reactive. Kapag hindi nag-reply agad, tampo agad. Kapag medyo tahimik ang partner, iniisip agad may ibang mahal. Kapag may hindi na pagkasunduan, gusto agad pag-awayan. Pero alam mo kung sino yung mahirap bitawan? Yung taong nagbibigay ng peace. Yung hindi laging gumagawa ng gulo sa maliliit na bagay. Yung marunong umintindi bago mag-react. Yung hindi kailangan laging manalo sa argumento. Kasi habang tumatanda tayo, nare-realize natin na ang totoong mahalaga pala sa relasyon. Hindi puro kilig. Hindi puro I love you. Ang mahalaga pala, yung pahinga. Yung katahimikan. Yung pakiramdam na hindi ka palaging nasa gera kapag magkausap kayo. Imagine mo umuwi yung partner mo pagod sa trabaho. Stress sa bills. Stress sa buhay. Tapos pag uwi niya, problema ulit sasalubong sa kanya dahil galit ka kasi hindi siya nakapag-good morning ng mahaba. Nakakapagod yun. Pero iba yung taong marunong umintindi. Yung kayang magsabi ng, okay lang, alam kong pagod ka. Ang gaan nun sa pakiramdam. At minsan, doon mas lalong lumalalim ang pagmamahal. Hindi ibig sabihin nun maging martyr ka, ha? Magkaiba yun. Ang pagiging kalmado, hindi pagiging doormat. Hindi ibig sabihin papayag ka na lang lagi. Ang ibig sabihin lang, marunong kang kontrolin ang emotions mo kaysa emotions mo ang kumokontrol sa'yo. Kasi honestly, ang attractive talaga sa isang tao yung emotionally mature. Yung hindi lahat ginagawang issue. Yung marunong makinig. Yung kayang makipag-usap ng hindi sumisigaw. Ang sarap kasama ng ganung tao habang buhay. At may isa pang bagay na sobrang importante. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang partner mo. Ayan, medyo masakit yan pakinggan para sa iba. Kasi minsan kapag mahal na mahal natin ang isang tao, umiikot na lahat sa kanya. Mood mo depende sa chat niya. Saya mo depende sa attention niya. Confidence mo depende sa treatment niya. Delikado yan. Kasi kapag naramdaman ng tao na siya na lang ang mundo mo, minsan nawawala yung excitement. Nawawala yung challenge. At worst, nawawala yung respeto. Hindi dahil masama siya, kundi dahil kahit sino, nahihirapang i-appreciate yung isang taong wala ng sariling buhay outside the relationship. Kaya napapansin mo, yung mga taong may sariling goals, sariling hobbies,
sariling direksyon sa buhay. Sila pa minsan yung mas hinahabol kasi may sarili silang ilaw. Hindi sila nabubuhay lang para sa isang tao. At ang totoo, mas mamahalin ka kapag hindi mo kinakalimutang mahalin din ang sarili mo. Mag-exercise ka, ayusin mo sarili mo, tuparin mo pangarap mo, makipag-bonding ka sa pamilya mo, matutong sumaya kahit hindi kayo magkausap buong araw. Hindi yan pagiging cold, hindi yan pagpapahirap. Ang tawag dyan, healthy love. Kasi ang healthy love, hindi nakakulong. Hindi siya parang poses na kailangan bawat minuto magkausap kayo para lang mapatunayan na mahal ka. At alam mo kung bakit importante yon? Kasi kapag may sarili kang buhay, mas nagiging interesting ka, mas may energy ka, mas may confidence ka. At yung confidence, grabe maka-attract yan. Hindi yung mayabang ha, iba yon. Ang confidence na tahimik. Yung alam mong kaya mong maging masaya kahit may problema. Yung hindi ka madaling madurog kapag medyo nag-iba mood ng partner mo. Nakakahawa kasi ang energy ng taong secure sa sarili. At minsan, yun mismo ang dahilan bakit mas tumitibay ang pagmamahal sa iyo ng isang tao. Dahil hindi mo siya sinasakal, hindi mo siya kinukulong, hindi mo siya ginagawang responsibilidad sa kaligayahan mo. At aminin natin, ang sarap magmahal ng taong hindi ka pinipressure araw-araw. Yung hindi kailangan laging I reassure. Yung hindi kada oras nagtatanong kung mahal mo pa ba siya. Kasi nakakapagod din yon in the long run. Love should feel like home, not like an exam na araw-araw kailangan mong ipasa. At isa pa sa mga bagay na mas nagpapamahal sa iyo sa isang tao, yung marunong kang mag-appreciate. Simple lang to pero sobrang powerful. Kasi maraming relasyon ang nasisira hindi dahil walang love, kundi dahil pakiramdam ng isa. Hindi siya na-appreciate. Yung partner mo nag-effort mag-work para sa inyo, pero puro reklamo naririnig niya. Yung gumawa siya ng maliit na bagay para mapasaya ka, pero parang normal na lang sa'yo. Minsan kasi nasasanay tayo sa presence ng isang tao hanggang nakakalimutan nating iparamdam na valuable sila. At ang tao, kahit gaano katatag yan, lumalambot kapag na-appreciate. Hindi kailangan bongga. Minsan sapat na yung simpleng thank you, na appreciate ko yung effort mo. Alam kong pagod ka. Grabe epekto nun. Kasi ang appreciation parang tubig sa halaman. Kapag meron, mas lumalago. Kapag wala, unti-unting natutuyo. At alam mo, habang tumatanda tayo, mas hinahanap natin yung taong marunong maka-appreciate kaysa yung puro kilig lang. Kasi yung kilig nawawala minsan, pero yung pakiramdam na valued ka, yun ang nagpapatagal. At doon mo marirealize na ang sikreto para mas mahalin ka ng isang tao, hindi pala pagiging perpekto. Hindi kailangan lagi kang maganda. Hindi kailangan lagi kang sweet. Hindi kailangan lagi kang available. Mas importante pala yung marunong kang magdala ng peace, respeto, appreciation, at value sa relasyon. Habang hindi mo rin kinakalimutan ang sarili mo. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi yan pinipilit habulin. Mas lumalalim yan kapag tama yung energy na dala mo sa relasyon. At alam mo kung ano pa yung isang bagay na sobrang nagpapamahal sa iyo sa isang tao. Yung marunong kang makinig ng hindi agad naghahanap ng mali. Kasi aminin natin, maraming tao ngayon hindi na nakikinig para umintindi. Nakikinig na lang para makasagot. Kaya minsan simpleng usapan, nagiging argumento agad. May mga partner na gusto lang naman magkwento ng pagod nila sa trabaho. Pero imbes na comfort ang makuha, sermon ang sumasalubong. Sabi ko kasi sa'yo kasalanan mo rin naman. Dapat kasi ganito ginawa mo. Minsan ang kailangan lang talaga ng tao, may makinig, yung hindi agad huhusga, yung hindi laging may kontra, yung kaya lang umupo at sabihing, andito lang ako. Ang gaan sa puso ng ganong tao. Kaya mapapansin mo, mas lalong dumikit ang isang tao kapag nararamdaman niyang safe siya magsabi ng nararamdaman niya sa'yo. Yung hindi siya matatakot na baka pagalitan mo, i-invalidate mo, o gawing issue lahat. Kasi ang love, hindi lang naman romance Emotional safety din yan. At sa totoo lang habang tumatanda tayo, mas nagiging importante yung emotional safety kaysa sa kilig. Oo, masaya yung sweet messages, masaya yung surprises. Pero iba yung taong kaya mong sabihan ng problema mo nang hindi ka natatakot mahusgahan. Iba yung taong kaya mong iyakan nang hindi ka pinapahiya. Yan yung klase ng pagmamahal na mahirap hanapin. Kaya kung gusto mong mas mahalin ka niya, matutong makinig hindi lang sa salita, kundi pati sa nararamdaman niya. Minsan kasi may mga taong tahimik pero pagod na pala. May mga taong tumatawa pero ubos na pala. At kapag ikaw yung taong nakakaramdam nun kahit hindi niya sabihin, sobrang lalim ng impact mo sa puso niya. Parang unan sa gabi pagkatapos ng mahabang araw. Hindi man maingay,
pero sobrang comforting. At related din dyan, kailangan marunong kang rumespeto sa space ng isang tao. Nako, ito medyo mahirap para sa maraming nagmamahal ng sobra. Kasi minsan akala natin kapag gusto ng partner natin mapag-isa sandali, ibig sabihin may problema na agad sa relasyon. Kaya ang ginagawa ng iba, lalo pang kinukulit. Sunod ng sunod, tawag ng tawag, chat ng chat. Pero ang totoo, kahit gaano ka pa kamahal ng isang tao, kailangan pa rin niya ng sariling space minsan. Hindi dahil ayaw ka niya. Tao lang siya. Napapagod din, nai-stress din. May mga laban din siyang hindi niya minsan kayang ipaliwanag. At ang mature na pagmamahal, marunong magbigay ng pahinga nang hindi nagdududa agad. Kasi ang trust, hindi yan puro asan ka. Sino kasama mo? Bakit online ka? Minsan ang totoong trust, yung kaya mong maging kalmado kahit hindi mo hawak bawat minuto ng oras niya. At alam mo kung ano nakakagulat? Kapag hindi mo pinipilit hawakan ng mahigpit ang isang tao, mas kusa siyang lumalapit. Parang ibon lang yan eh. Kapag sobrang higpit ng hawak mo, masasaktan, baka makatakas pa. Pero kapag marunong kang humawak ng tama, kusay ang mananatili. Ganon din sa relasyon, kaya wag mong gawing kulungan ng pagmamahal. Gawin mo siyang lugar na gustong balikan. At isa pa, sobrang importante nito, matutong maging masaya para sa success ng partner mo. Simple pakinggan pero hindi lahat kayang gawin yan. Kasi minsan kapag umaangat ang partner natin, may ibang tao na imbes matuwa, naiinggit. Hindi man direkta, pero may konting insecurity. Yung tipong imbes suportahan, nagiging passive-aggressive. Wow busy ka na masyado. Mayabang ka na. Unti-unting nasisira ang relasyon kapag ganun. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi nakikipagkompetensya. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong makita siyang lumalago. Gusto mong makita siyang masaya. Proud ka sa achievements niya kahit hindi ikaw ang bida. At alam mo, ang sarap magmahal ng taong feeling mo kakampi mo sa buhay. Yung kapag may panalo ka, mas excited pa sa'yo. Yung kapag may pangarap ka, hindi ka tinatawanan. Yung imbes hilahin ka pababa, tinutulak ka pataas. Sobrang rare nun. Kaya kung gusto mong mas mahalin ka niya, maging tao kang nagbibigay ng support kaysa dagdag pressure. Hindi ibig sabihin perfect ka lagi. Hindi ibig sabihin wala kayong pag-aawayan. Normal yun eh. Kahit gaano katibay ang relasyon, may misunderstandings pa rin. Pero malaking bagay yung alam ng partner mo na kahit mahirap ang buhay, hindi ka niya kalaban. At minsan, dun talaga tumitibay ang pagmamahal. Hindi sa saya, kundi sa pakiramdam na may kasama ka sa hirap. Kasi madaling magmahal kapag masaya lahat eh. Pero yung nandyan ka pa rin kapag pagod siya, stress siya, magulo isip niya, ibang level yon. At alam mo, may isa pang ugali na sobrang underrated pero sobrang nakakabighani sa relasyon. Yung marunong tumawa sa buhay. Hindi yung lahat na lang sobrang seryoso. Hindi yung bawat maliit na mali away agad. Minsan kailangan din marunong kayong tumawa kahit sablay ang araw. Kunyari nag-away kayo tungkol sa maliit na bagay, tapos maya-maya na-realize nyo pareho na ang babaw pala. Yung marunong magpakumbaba at matawa, hindi yung palaging gustong patunayan na siya tama. Ang sarap kasama ng taong magaan ang energy. Kasi ang buhay, mabigat na nga eh. Ang dami ng problema, bills, responsibility, pressure. Kaya sobrang comforting nung may taong marunong magpatawa sa'yo kahit simpleng bagay lang. At hindi mo kailangan maging comedian para doon. Minsan, sapat na yung marunong kang hindi gawing komplikado lahat. Yung kaya niyong kumain ng simpleng street food tapos tawanan lang buong gabi. Yung kahit walang bonggang date, masaya kayo. Doon mo marirealize na hindi pala laging pera o grand gestures ang nagpapalalim ng pagmamahal. Minsan yung peace, comfort, at genuine happiness lang talaga. At isa pa ha, huwag mong kalimutang alagaan yung sarili mong dignity. Kasi may mga tao na akala nila kapag mas nagmamakaawa sila, mas mamahalin sila. Hindi. Ang pagmamahal na kailangan mong pilitin araw-araw para lang manatili, nakakapagod yan. Oo, lumaban ka para sa relasyon. Mag-effort ka, umintindi ka. Pero wag mong hayaang mawala respeto mo sa sarili mo. Kasi kapag ikaw mismo hindi mo na binavalue sarili mo, mahihirapan din ang ibang tao na i-value ka. At iba talaga ang dating ng taong marunong magmahal ng may self-respect. Yung hindi naghahabol kahit sobrang nasasaktan na. Yung marunong umalis kapag sobra na. Yung marunong magsabi ng, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. Hindi yun pagiging selfish. Maturity yon. At minsan, doon ka mas mamahalin ng tao kapag nakita niyang hindi ka desperado, na kaya mong magmahal ng buo
pero hindi mo isusuko buong pagkatao mo para lang tanggapin ka. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Kusang binibigay yan sa taong marunong magmahal ng tama. At alam mo, habang tumatagal ang relasyon, may isang bagay na mas lalong nagiging mahalaga kaysa sa looks, kilig, o kahit chemistry. Consistency. Kasi maraming tao ang sweet lang sa umpisa. Magaling lang kapag nanliligaw. Todo effort lang kapag takot pang mawala ka. Pero habang tumatagal, unti-unting nawawala yung effort, respeto, at presence. Kaya sobrang rare nung taong consistent. Yung kahit matagal na kayo, marunong pa ring mga musta. Yung kahit busy, hindi ka pinaparamdam na option ka lang. Yung hindi lang mabait kapag okay ang mood. At alam mo kung bakit sobrang nakakabighanin ang consistency. Kasi nagbibigay yan ng security. Kapag consistent ang isang tao, kampante ang puso mo. Hindi ka laging nag-o-overthink. Hindi mo kailangan manghula araw-araw kung mahal ka pa ba niya o hindi. At sa totoo lang, napakaraming relasyon ang hindi naman nasisira dahil may third party agad. Minsan nasisira lang dahil napagod yung isa kakahintay ng consistency. Yung tipong dati sweet siya tapos ngayon parang stranger na. Dati interesado sa kwento mo, ngayon puro, okay na lang. Kaya kung gusto mong mas mahalin ka niya, wag lang sa salita bumawi. Ipakita mo sa maliit na bagay araw-araw. Kasi ang love, hindi lang naman nasusukat sa anniversary, gifts, o social media posts. Minsan nasa simpleng ingat ka yan, simpleng pag-alala, simpleng pag-check kung nakakain na ba siya. Yung maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa, yun ang bumubuo ng malalim na pagmamahal. Parang ulan lang yan eh. Hindi naman isang bagsakan agad nagpapalago ng halaman. Yung tuloy-tuloy na patak ang nagpapabuhay. Ganon din sa relasyon. At isa pa sa pinakamalaking sikreto kung bakit mas lalong nagmamahal ang isang tao sa'yo. Kapag nararamdaman niyang tanggap mo siya, hindi lang sa maganda niyang side, kundi pati sa mga flaws niya. Naku, ito mahirap to. Kasi karamihan gusto lang yung masayang version ng isang tao. Yung sweet, yung successful, yung okay ang mood. Pero kapag nakita na yung pagiging moody, pagiging emotional, pagiging mahina, biglang nag-iiba ang trato. Lahat naman tayo may hindi magandang side. May days na irritable tayo, may insecurities tayo, may trauma tayo, may moments na hindi tayo madaling mahalin. At sobrang lalim ng connection kapag may taong tumatanggap sa'yo kahit nakita niya na yung imperfect parts mo. Hindi ibig sabihin kukonsintihin mo lahat ha, magkaiba yon. Pero yung marunong kang umintindi, na tao lang din yung partner mo. Hindi robot, hindi laging strong. Kasi minsan, ang pinaka nakakapagod sa isang tao, yung pakiramdam na kailangan niyang maging perfect para lang manatili kang mahal siya. Samantalang ang tunay na pagmamahal may kasamang grace. Yung marunong mag-forgive, marunong umunawa, marunong magstay habang inaayos niyo pareho ang sarili niyo. At alam mo kung ano pa ang lalong nagpapamahal sa'yo. Yung hindi mo ginagamit ang pagmamahal bilang panakot. May mga tao kasi nakadaaway. Sige, hiwalayan na lang. Bahala ka na. Humanap ka na lang iba. Nakakapagod yun emotionally. Kasi paano magiging safe ang relasyon kung bawat problema may bantang iiwanan? Minsan hindi natin napapansin pero ang mga salitang binibitawan natin kapag galit tayo, tumatatak yan sa puso ng partner natin. Kaya sobrang attractive nung taong marunong mag-usap ng mahinahon kahit galit. Yung hindi nananakit sa salita para lang makabawi. Kasi ang mature na pagmamahal hindi naninira kapag nasasaktan. At alam mo, habang tumatanda tayo, mas hinahanap natin yung taong nagbibigay ng emotional stability kaysa emotional roller coaster. Kasi minsan kahit alam nating tayo yung mali, pinapairal natin pride. Gusto natin siya unang lumapit. Gusto natin siya unang mag-sorry. Pero alam mo, walang relasyon na tumatagal dahil parehong mataas ang pride. May isang taong kailangang marunong magpakumbaba. At hindi nakakababa ng pagkatao ang pagsasabi ng sorry. Sa totoo lang, sign pa nga yan ng emotional strength. Kasi kailangan mo ng maturity para aminin na may mali ka rin. At grabe yung effect kapag marunong kang mag-sorry ng sincere. Yung hindi sorry pero kasi ikaw, hindi yung may kasamang panunumbat. Yung genuine na, nasaktan kita, ayokong maramdaman mo yon. Sobrang lambot nun sa puso. Kasi ang daming tao marunong magmahal kapag masaya. Pero bihira yung marunong mag-ayos kapag may conflict na. At doon madalas nasusubok ang totoong pagmamahal. Kahit gawin mo lahat ng tama, may mga taong hindi pa rin kayang ibigay yung pagmamahal na deserve mo. At hindi ibig sabihin nun kulang ka. Importante yan maintindihan. Kasi minsan sobrang pinipilit nating maging enough para sa maling tao
Hanggang nakakalimutan nating valuable naman talaga tayo kahit walang validation nila. Yung kalmado, yung may self-respect, yung marunong umintindi, yung may sariling buhay, yung marunong magmahal ng hindi nananakal, yung nagbibigay ng peace imbes na stress. Kasi kapag ganun kang tao, hindi lang romantic love ang maa-attract mo, pati respeto, genuine connection, at tamang klase ng relationship. At kung may isang bagay kang tatandaan pagkatapos mong panoorin itong video, sana ito yon. Ang taong tunay na mamahalin ka ng tama, hindi mo kailangang habulin araw-araw para piliin ka. Oo, may effort. Oo, may adjustment. Pero hindi dapat parang palagi kang nakikipaglaban para lang maramdaman mong mahalaga ka. The right love feels calm. Hindi perfect, pero kalmado. At minsan, yun talaga ang pinakamagandang klase ng pagmamahal. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, i-share mo rin sa comments yung pinakatumama sa'yo. Na-experience mo na ba magmahal ng sobra hanggang mawala sarili mo? O baka may realization kang gusto mong malaman din ng ibang tao? At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa love, self-worth, at healthy relationships, don't forget to like this video at mag-subscribe ka sa channel. Dito, walang plastikan. Kwentuhan lang, pero may dalang aral na pwede mong bitbitin sa totoong buhay. At lagi mong tandaan ha, hindi mo kailangang magmakaawa para mahalin. Kapag tama ang pagmamahal, mararamdaman mo yan hindi lang sa salita, kundi sa peace na dala nito sa buhay mo. Ingat ka palagi. At sana, habang minamahal mo ang ibang tao, hindi mo nakakalimutang mahalin din ang sarili mo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod.